Isa ito sa mga pinakamalalaking misteryo sa mundo, isang palaisipan sa Biblia na nagpapamangha sa mga iskolar sa loob ng maraming taon. Ang buhay ni Jesus sa pagitan ng kanyang edad na 12 hanggang 30 taon gulang ay isang malaking palaisipan. Wala kang mababasa o walang nakasulat na record at kwento tungkol dito. Subalit ano ang nangyari sa pagitan ng mga taon na ito? Maraming iskolar ang nagsasabi na maaaring naglakbay si Jesus sa India para mag-aral sa mga Eastern mystics, habang ang iba naman ay nagsasabi na nagpakita siya sa North America. Mayroon ding mga teorya na nagsasabi na naglakbay si Jesus sa ibang bahagi ng Judea o sa ibang mga bansa, ngunit walang matibay na ebidensya upang suportahan ang mga ito. Isa itong malaking puwang sa kasaysayan na pilit hinahanapan ng sagot ng mga relihiyoso. Kaya naman maraming haka-haka at teorya ang nabuo upang subukan sagutin ang tinatawag na missing years ni Jesus. Ako si Insurrectus, isa akong bagong content creator dito sa YouTube. Malugod kitang iniimbitahan na samahan ako sa paglalakbay pabalik sa nakaraan habang ating binubuhay ang mga alaala at inaalam ang mga aral nito. Sa ating modernong panahon, lalong pinag-uusapan at pilit hinahanapan ng sagot ang mga panahon kung saan nagbinata at nagsimulang mangaral si Jesus. Ang kwento tungkol sa paglalakbay ni Jesus sa India ay lumitaw noong ika-19 na siglo at naging popular noong ika-20 siglo. Ang pinakamaagang nakasulat na bersyon ng kwentong ito ay mula kay Nicholas Notovich, isang Rusong manlalakbay at manunulat, na naglabas ng isang libro noong 1994 na pinamagatang The Unknown Life of Jesus Christ. Sa libro, sinabi niya na natagpuan niya ang isang sinaunang teksto sa Tibet na nagsasabi tungkol sa paglalakbay ni Jesus sa India at ang kanyang pag-aaral sa mga Buddhist monks sa Kashmir. Gayunpaman, ang kwento ni Notovich ay hindi pinaniwalaan ng mga iskolar. Bagaman kapani-paniwala ang kanyang kwento, walang matibay na ebidensya upang suportahan ang kanyang mga sinasabi. May mga nagsasabi rin na naglakbay si Jesus sa Amerika at nag-aral ng mga kultura at tradisyon ng mga Amerikanong katutubo. Ang teoryang ito ay batay sa mga kwento ng mga katutubong Amerikano na nagsasabi na ang isang Jesus ay naglakbay sa kanilang lupain. Para sa ilang mahusay na historiador, ang pinakamaasahang impormasyon tungkol kay Jesus ay nagmumula sa 4 na ebanghelyo, katulad ng ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Iniiwasan nila ang mga impormasyon na isinulat ilang daan taon matapos mamatay si Jesus dahil nagdudulot ito ng mga pagdududa. Ngunit kahit na limitado ang impormasyon, batay sa pananaliksik at arkeolohiya sa Galilea at sa mga detalye sa mga ebanghelyo, mayroon tayong ilang ideya tungkol sa buhay ni Jesus sa panahong iyon. Ipinanganak siya sa Bethlehem, ngunit lumipat ang kanyang pamilya sa Nazareth, isang maliit at tahimik na bayan sa Galilea. Sinasabi na ang buhay sa Nazareth ay simple, malayo sa mga kaguluhan ng mga karatig lungsod. Ang mga tahanan doon ay gawa sa bato at kahoy, ang mga tao ay karaniwang nagsasaka at nagbubungkal ng lupa. Ang mga mangingisda naman ay naglalayag sa dagat ng Galilea. Ang mga tao doon ay hindi masyadong mayaman, buhay na puno ng paggawa at pagsasakripisyo. Ang mga ebanghelyo ay nagpapahiwatig na si Jesus ay isang karpintero, isang trabaho na karaniwan sa panahong iyon. Malamang na nagtrabaho siya sa Nazareth o sa kalapit na bayan ng Cephus na kilala sa magagandang mosaic artwork na ginawa ng mga Romano. Maaari din raw na nakilahok si Jesus sa pagtatayo ng mga bahay, kasangkapan at iba pang istruktura gamit ang mga materyales na madaling makuha sa lugar katulad ng bato at kahoy. Ang pagiging malapit ng Nazareth sa dagat ng Galilea ay nagbibigay din ng ibang posibilidad. Posible ring nagtrabaho si Jesus bilang mangingisda, isang karagdagang pinagkukunan ng kita para sa pamilya. Kung gayon, maaaring nakilala niya ang mga mangingisdang mamaya'y naging kanyang mga apostol
Upang tulungan siya sa kanyang ministeryo, pinili ni Jesus ang 12 apostol. Sila ang kanyang mga malalapit na tagasunod na naglakbay kasama niya, nagtuturo at nagpapagaling. Maaari mo ring isipin na matapos ang pagkamatay ni Jose, ang kanyang ama, ang responsibilidad sa pamilya ay napunta kay Jesus. Isang mabigat na responsibilidad para sa isang binata. Ngunit ang mga pahiwatig sa mga ebanghelyo ay nagsasabi na iniwan ni Jesus ang kanyang pamilya upang magsimula ng kanyang ministeryo. Isang mahirap na desisyon, isang pagsasakripisyo para sa isang mas malaking layunin. Bagamat marami pa ring hindi natin alam tungkol sa mga nawawalang taon na ito, ang mga detalye na ating nalalaman ay nagbibigay sa atin ng isang mas malinaw na larawan ng buhay ni Jesus bago ang kanyang ministeryo. Isang buhay na puno ng paggawa, pakikibaka at pananampalataya. Isang buhay na nagpapakita ng kanyang pagiging isang karaniwang tao na nakaranas ng hirap at paghihirap ng mga tao sa kanyang panahon. At alam natin na dahil sa kanyang mga turo at himala, nakaranas si Jesus ng pagtuligsa at pag-uusig mula sa mga lider ng relihiyon. Sa huli, ipinagkanulo si Jesus ng isa sa kanyang mga apostol, si Judas Iscariote. Siya ay dinakip, hinatulan at ipinako sa krus. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na mag-uli. Ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ay nagpakita na siya ang anak ng Diyos at nagbigay ng pag-asa sa mga naniniwala sa kanya. Ang ministeryo ni Jesus ay nagbigay ng malaking impluwensya sa kasaysayan ng mundo. Ang kanyang mga turo ay nagbigay ng inspirasyon sa milyon-milyong tao at nagpatuloy na nagbibigay ng pag-asa at patnubay sa mga tao sa buong mundo. At sa pag-aaral ng mga kwentong ito, mas malinaw nating nauunawaan ang kanyang buhay at ang kanyang mensahe. Sa iyong mga narinig, sana ay nagkaroon ka ng kahit kaunting ideya tungkol sa sinasabing missing years ni Jesus. Sa hinaharap, maaaring may mas malinaw na paliwanag tungkol sa nawawalang piraso sa kasaysayan ni Jesus. Huwag kalimutan na ibahagi ang inyong mga opinyon sa ibaba. Kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Samahan niyo ulit ako sa pagtuklas ng mga kakaibang kwento, kasaysayan at hiwaga ng Biblia. Mga kwento na kapupulutan ng maraming aral. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag niyo kalimutan na mag-iwan ng like, mag-subscribe ayon sa ipinapasya ng iyong puso. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Each heart has its haunted chamber where the silent moonlight falls. On the floor are mysterious footsteps and whispers along the walls. And mine at times is haunted by phantoms of the past, as motionless